Hi Ateneo, ano bang nangyayari sa management nyo? O kanino bang desisyon na naman ito? 'Di ba sablay na naman, okay? Parang sablay after sablay after sablay. Ano ba namang gagawin natin diyan, okay? So ito po yung nangyari, in-announce lang na meron daw interim head coach pagkatapos mag-resign ni Tab Baldwin. Okay, una, maganda sana kung wala munang i-assign, kasi fresh lang, eh. 'Di ba ano yun, magpa-practice na sila uli, hindi naman kailangan, na magkaroon ng panibagong coach muna, okay. Pero anyway, interim head coach, okey. O tapos, ang in-appoint nila, dito mo makikita kung gaano sila ka-out of touch, eh. Hindi ba nila nakikita na paboritong binabash ngayon ng mga netizens, wrongfully, okay. Para sa akin mali, na pinag-iinitan ng mga netizens si Kiefer Alas, okey. Ang kanilang inappoint na interim head coach, yung tatay niya, si assistant coach, Louie Alas ngayon ang magiging interim head coach. Kung hindi ka ba naman out of touch, hindi niyo ba nakikita? Kawawang-kawawa naman si Kiefer, binabash na nga ng sobra, 'di ba? Para sa akin mali 'yun, kasi biktima rin si Kiefer, muntik na din siyang malunod. Sinasabi kasi nung iba, dun sa pictures, 'di ba nung buhat-buhat nila yung katawan, si Kiefer nakatayo lang, sabi nila, "Yan ba yung, muntik nang mamatay nakatayo lang, nagkakamot ng hita?" Hindi, pero kasi ang dapat niyong maalala or malaman, nung buhat-buhat nila yung katawan, nakatayo lang si Kiefer, that was already 30 minutes na mula nung mailigtas lahat except dun sa dalawa. Okay, so around mga 30 minutes na wala yung dalawa, yung katawan ni Rene tsaka ni Divine. So lahat, naiahon na lahat, nailigtas na lahat. Kasama si Kiefer. So mga 30 minutes na yon. So medyo medyo nakalma na siya, medyo okay-okay na siya. Pero siyempre traumatized, 'di ba? Hindi yung kakaalis lang niya sa tubig tapos gano'n, hindi. Mga 30 minutes na yung nakalipas nun bago nila nahanap si Rene tsaka si Divine. Okay, so binabash na nga si Kiefer. Sinasabihan na ng ibang tao wrongfully na inggit daw, na yung iba nga even goes as far as, kumbaga pinag-iisipan siya ng masama, na parang ginusto niya yung nangyari. Walang gusto nung nangyari na yun, sa totoo lang. Lalo na sa mga players, 'di ba? Kasi nga maski sila inanod, eh. Yung mga assistant coaches, lahat sila nasa Pampang. Yung mga players yung nandoon sa water zone na tinangay nung rip current. Binabash na nga si Kiefer, gagawin niyo pang interim coach yung tatay. Binigyan niyo lang ng bala yung mga nambabash kay Kiefer, hindi na kayo naawa dun sa bata. Marami namang puwedeng, mag-interim coach, tsaka wala ka namang iko-coach sa ngayon, eh, tigil ang basketball sa ngayon, eh. 'Di ba, hindi ba puwedeng tigil muna natin yang basketball, pahinga muna lahat, habang iniimbestigahan yung mga pangyayari? Kaya dun mo makikita kung hindi nag-iisip, eh. O pangalawang tanong ko diyan, kaninong desisyon 'yan? Ayan tayo, eh. Sino ba nagde-decide ngayon? Kasi nag-resign din si Epoch, eh, yung team manager. Kasi kadalasan team manager, 'di ba, ang nag-aayos niyan. O ito tanong ko sa Ateneo, sino ang nag-decide na kunin si Coach Louie Alas na maging interim head coach? 'Di ba, hindi niyo ba naiisip nga na kung gaano nababash si Kiefer? Ako, pasensya na Coach Louie, kasi ito sasabihin ko, if this was any other time, okay, kung ibang panahon nito, kung hindi yung after nitong trahedya sa Aurora, perfect gawing head coach si Louie Alas. Napakahusay niyan, magaling niyang coach. I have nothing but praises for him as a coach. Naririnig ko din sa mga kaibigan ko kung gaano kahusay na coach si, Louie Alas, okey? In any other time, very good hiring 'yan, okey? Very good appointment 'yan. Kaso 'wag ngayon. 'Wag ngayong pati yung sarili niyang anak, binabash nung ilang mga Pilipino na may mga conspiracy theories, 'di ba? 'Wag na, maawa naman kayo kay Kiefer. Kaninong desisyon ba 'yan? Yun ang tanong ko. It goes to a bigger question, sino ba ngayon ang nagde-decide? Okey, sino ba ngayon ang nagde-decide diyan? 'Yan bang desisyon na 'yan kay Louie Alas, si Father Bobby Yap pa rin ba yung nagde-decide diyan? Sa kanya ba yung final decision diyan?
'di ba? Sinabi naman ng Smart, eh. Sinabi ng Smart, hindi kami nakikialam sa mga desisyon ng team, sa day-to-day operations ng team, 'di ba? So tingin ko hindi naman smart 'yan, 'di ba? Sinong nagde-decide diyan, si Father Bobby ba 'yan? Kung si Father Bobby 'yan, kasi kung ibang kung nasa ilalim niya yung nag-decide, dapat siya pa rin yung nag-a-approve, 'di ba? Kung si Father Bobby 'yan, that's another bad decision sa kanyang pamumuno. Kaya nga lumalakas yung panawagan sa Ateneo. Natutuwa ako, pakita ko lang, mga nag-walk out yung mga estudyante ngayon at faculty. At sama-sama sila, nananawagan ng hustisya kay Rene at Divine. Sama-sama sila, tanggalin yung si Matek na parang siya yung communication sa Ateneo, na sobrang sablay talaga yung nangyari. Tapos, meron sa kanila din are asking for Father Bobby Yap to step down and resign. Kaya ako ay natutuwa dahil sa tapang na pinapakita nyo, hindi madali, kasi ako wala na ako sa Ateneo, graduate na ako, kaya pwede ako kayo nandiyan pa kayo sa loob, pero harap-harapan yung hinihiling yung step down ni Father Bobby. Nagsalita si Father Bobby, ang sinabi niya, marami pang kailangang ayusin. Hindi ako pwedeng basta-basta mag-resign. 'Di ba? Marami siyang inaayos do'n sa pamilya nung dalawa. Tapos do'n sa basta maraming kailangang ayusin, eh. Kaso Father Bobby, sablay nga yung paghawak, eh. Itong desisyon kay Coach Louie Alas, kanino na namang desisyon 'to, Father? Napatunayan, nakita na natin, eh, that you cannot handle a situation like this. Hindi lang ako nagsasabi, maraming faculty ang nagsasabi, narinig ko dun sa town hall. 'Di ba? There is a clear lack of leadership needed for a crisis such as this. Kasi crisis ito, eh. This might be one of the biggest crisis sa Ateneo sa in recent times. 'Di ba? Kasi talagang naapektuhan kami lahat, eh. Pumangit yung imahe ng school natin. 'Di ba, tingin ng tao sa Ateneo hindi maganda. Because of the way that this crisis was handled since nung nangyari yung insidente. Kaya please, Father Bobby, maawa ka na. One wrong move after another. Maawa ka na. Hayaan mo na kami. Hayaan mo na. I'm sure kung mag-hire kayo ng kung sino yung interim na ilalagay nyo to handle this, yung kayang i-handle yung crisis situation. Kasi obviously sa part ninyo hindi. 'Di ba? Naririnig ko sa mga interviews, naniniwala naman ako that you're a good person. 'Di ba, napanood ko yung interview sa Rappler, si Tony Lavinia, 50 years ka nang kilala, mabait kang tao. Kaso this crisis needs someone who can manage us through this ng maayos, eh. Hindi yung mga ganyang klaseng mga desisyon na naman, 'di ba? Of course, iba pa nga yung usapan kung tayo ba ay hindi sasama sa UAAP, eh. Ako medyo torn din ako diyan, naaawa ako sa mga players, 1 taon silang mababakante. Kaso siyempre nga, kasalanan ng management, eh. Kaya sana Father Bobby, maawa ka na sa school, maawa ka na sa'min. Patapos na naman yung iyong term, eh, hindi ka na naman yata mare-renew or may iba nang papalit sa'yo. Baka naman puwede, allow others to handle this crisis. Father Bobby, tutukan mo na lang yung magiging kaso ng eskuwelahan, ng mga tao sa eskuwelahan. Tutukan mo na lang yung 2 pamilya. Kung kinakailangan doon ka madalas sa Gensan, kinakailangan punta ka Nigeria, i-welcome mo yung mga pamilya, yun na lang tutukan muna, Father Bobby. Hayaan mo na yung basketball. Wala na. Hindi nyo kayang i-handle, eh. Diba, hayaan mo na. Wala akong pakialam na kahit hindi tayo mag-champion for the next how many years. Diba? Allow people who can manage this to manage itong sitwasyon. And try to help na lang. Kung talagang sincero ka, help yung mga 2 pamilya, tapos help yung mga Atenista na madadamay dito sa kaso. Kasi si Tab Baldwin, hindi lang siya, pati yung iba madadamay, tulungan nyo yun. Ngayon lang ang hiling ko, Father Bobby.